Kamusta mabuhay? Ang video explanation natin ngayong araw na ito ay patungkol sa kung aling bang bansa ang may pinakamahabang kolonyalismo sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon. Tara, alamin natin ito. Kasabay ang ika-127 anibersaryo ng Digmaan Pilipino at Amerikano. Ngayong araw na ito, ika-4 ng Pebrero, taong 2026. Tara, alamin natin. Pero bago muna yan, may tanong ako. Alin bang bansa ang may pinakamahabang kolonyalismo sa Pilipinas noong panahon? Letter A, noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Letter B, noong panahon ng pananakop ng Amerikano. O C, noong panahon ng pananakop ng Hapones. Ang tamang sagot ay letter A, noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Bakit naman letter A? Tara, ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Una, paglaganap ng Katolisismo. Ipinakilala ang relihiyong Katoliko at itinayo ang mga simbahan, paliwalan, at universidad tulad ng Universidad ng Santo Tomas na naging paunahing bahagi ng kultura at edukasyon ng mga Pilipino. Pangalawa, pagtatatag ng encomiendal system. Isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ipinakaloob ang lupain at mga mamamayan sa mga Espanyol na naging dahilan ng pag-aabuso at paghihirap ng mga katutubo. At pangatlo, pagsiklap ng imagsikang Pilipino. Pinamumunuan ni Andres Bonifacio at mga katipunan. Nagsimula ito bilang paglaban sa pag-aabuso ng mga Kastila at nagbukas daan sa hanaling ng kalayaan. Okay, panahon ng mga Amerikano. Una, pagtatag ng sistema ng edukasyon. Ipinakilala ang pampublikong paaralan na libre at inakop sa wikang English na nagbigay daan sa mas maraming Pilipino na makapag-aral at makilahok sa pampublikong buhay. Pangalawa, pamahalaan sibil at pagpatupad ng batas. Itinatag ang unang mga lokal ng pamahalaan at ipinakilala ang mga batas tulad ng Philippine Bill of 1902 na nagbigay ng ilang karapatan sa mga Pilipino at naghanda para sa sariling pamamahala. Panahon ng mga Hapones. Una, pagsalakay at pag-okupasyon. Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas noong Disyembre 1941 hanggang Pebrero 1942 na nagdulot ng matinding kahirapan, pagkawasak ng ari-arian at pagkamatay ng maraming sibilyan. Pangalawa, pagtatatag ng mga paglabang at gilila. Binuo ang mga Pilipino ng mga grupo ng gilila tulad ng Hukbalahap para labanan ang mga Hapones at ipatatanggol ang bansa. Panatlo, rebellion ng Pilipinas noong 1944
hanggang 1945. Bumabalik ang mga presang Amerikano kasama ang mga sundalong Pilipino at nagtagumpay ng palayain ang bansa mula sa pag-okupasyon ng mga Hapones. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, February 4, 2026. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante na may paalam.